Sir, wala namang nakikipagkompetensya dun sa posisyon eh. Parang di naman natin naririnig na there is a clamor to replace him. Ngayon, naririnig natin meron. Na. Ngayon, meron na because of everything that's been happening. Sa lansangan naman na maririnig yun, partner. Naglalabasan na yung mga nagde-demonstrate. Para nga pababain na siya sa pwesto. Pero yun nga, partner, what we're saying is, even before nung siya ang naupo, takot na sila agad, napapalitan sila eh. Diba? Yan na yung sinasabi nila. Hindi naman po nangyari yun. Ang gusto po ng taong bayan, magtrabaho po tayo. Tapos, eto pa, partner. Ang dami pa sa kanila ang nagsasalita na parang naaagrabyado sila sa mayorya. Na iniisa-isa sila sa mayorya dahil sa mga kaso. Pero yun naman pong mga kaso na yan ay criminal cases, mga sir. Ito ay born out of your own actions. Di po ba? Hindi naman dahil sa senador kayo ngayon at nasa mayorya kayo. So, kumbaga, sino ba sisisihin ninyo na ganyan lang nagiging sinasapit nyong kapalaran? Sino ang dapat sisihin? Di ba? Ay, grabe. Anyway, so, gano'n na nangyayari. Sa Senado, no, wala pong quorum. Yun na naman, ano, dahil nga hindi po pumasok yung mayorya. Ito na nga yung mayorya. Ayaw pumasok. Di ba? Sila na ngayon yung sabi daw, kung pwede naman daw mag-walk out yung minorya, sila daw, hindi daw sila pamasok. Ito nga po ang system, di ba? Kaya naman po nag-walk out, para na siguro may tamang konteksto, no? Kaya naman po nag-walk out din yung minorya nung isang linggo. Dahil po siya ay pinipilit nga ng mayorya na baguhin yung kanilang mga rules para mapayagan nga daw po yung remote o online voting ng mga senador na hindi po pumapasok sa sesyon. Kinwestiyon na nga po ito ni Senator Erwin Tulfo na kaya nga daw ba ito pinipilit ng mayorya dahil at that time merong napipintong ikulong ng mga senador. Hindi pa nga nagkakatotoo nun. Pero this kahapon nagkatotoo na. Kaya nga po yung walkout ng minorya nun was to protest nga na nire-railroad yung pagbabago sa Senate rules na hindi pa nga dumaan sa Committee on Rules. Dahil wala pa Dahil hindi pa nabubuo wala pa Committee on Rules. So hindi pa nabuo. Okay, malinaw ha? I am explaining it to a grade... Anong tawag doon? Grade 1. Explain as if a grade 1 student is in the Senate floor. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng walkout ng minorya noon sa ginawa ng mayorya ngayon? Ito, boycott eh. Sabi nila para hindi daw mapalitan yung mga komite. So, iba yung motive eh. Yes. Di ba? Yes. Iba yung layunin ng mayorya para sa sariling kapakanan nila eh. Di ba? Anong pinaninindigan nila? Ano yung pinangmamalaki nila? Para lang po sabihin na, hindi, gusto namin na hawa-hawakan pa na yung mga komite, pero hindi kami magtatrabaho. Yun nga. Yung sa minorya naman nun, prinsipyo na nga pinaglalaban na, wag natin balahurain yung mga alituntunin ng Senado para lang sa sarili nyong interes o sa protektahan yung interes ng makukulong. Kaya nga mga kapamilya, dito na nga natin makikita na paano po ba natin pwedeng ituwid ang mga ganitong klaseng baluktot na pangangatwiran at pamamalakad kung yung mismo mga leader ng Senado ang nangingibabaw na nga, di ba, na parang ganito yung pangangatwiran. How can you effect a change, di ba? Ang apela nga ng minorya, partner, pumasok na kayo. Magtrabaho na tayo. Ang daming nakabinbing mga panukala na pakikinabangan ng taong bayan. Tama. Diba? And partner kung titingnan po natin mga kapamilya, ang daming ang daming pinag-usapan sa lower house na mga bills para maipasa na nila sa Senado at nang mapag-usapan na doon. Hinahabol bago magkaroon ng break. Yes. Ano na mangyayari doon sa effort na ginawa ng lower house na hindi matidiscuss sa Senado dahil wala po kayo. Mag-a-adjourn na sinidye ang Senate, di ba? Last day na daw ng session nila, I think Friday or Saturday. Ang balik po nila mga kapamilya July 26 na o yung araw po ng SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. So isipin niyo yung break na yon, syempre magbe-break sila. Hindi naman nasasabi na magtatrabaho sila during the break. Hindi naman lang sinasabi mag-hold sila ng committee hearing. Kaya lang, isang bagay na hindi nila pwedeng iwasan,
kailangan na nila mag-convene sa impeachment court, partner eh. Dahil nga ang target supposed to be July 6. So, Magbubukas na eh. hindi na rin ba nila papasukan yan? That's the question, Diba? di ba? Hindi nyo na rin ba gagawin ang trabaho po Pussycat, ninyo? what's going to happen? Sa mga kapamilya po natin, no, tanggalin po muna natin yung hate towards each other and look at what's happening for the facts that's laid on the table. Ayan. Huwag po muna tayong magbanggaan ng kung sino yung di ba? Yeah, Kasi sa totoo lang, tayo po yung lugi dito. Oh. Dahil tayo dapat yung inaasikaso nila at Magkano daw inuuna. sweldo pasweldo daw ng mga senador? 350 to 400,000. Sabi pala ni- sino ba nagsabi Sahod pa lang. Wala pa yung perks Si niya. Senator Erwin ba nagbunyag doon? Hindi ko maalala kung Kanina sino. nabanggit Narinig na eh. ko. Sabi kasi ni Senator Erwin, sayang nga daw ang pasweldo kung mag-a-absent lang daw itong mga to. At sasabihin nila na ang dahilan para protektahan yung mga committee nila. Tingnan mo, maski yung rason na protektahan ng committee, hindi naman tayo iniisip nun It's a parliamentary Sarili lang tool. nila iniisip Oh, nila. yes. So, diba? Dapat nga yung mga batas na para sa atin po ang tinatalakay nila. Pero wag ka, partner. Believe it or not, 2028, pag tumakbo ulit yung mga yan, ewan ko na. Diba? Ay, mga kapamilya. Anyway, sabi nga, Kumukulot yung sayang yung today is National Leave Early Day. The office early today. Bye, But- partner. But kami ni partner Rica, Bye. hindi po kami lilizan. Ano ba? Ikaw lang. Because, Umalis wala. because we don't want to leave you hanging. Dapat kailangan tutukan natin po yung mga balita, di ba? Dahil ang daming nangyayari po eh. Pumasok po kami. Yes. Dito po kami. Si Senator Jinggoy, doon na sa Quezon City male dormitory, di ba? Yung kaya Payatas facility. Pagkatapos, si Sec Manny Bonoan ng DPWH dati, hanggang ngayon may alta presyon pa rin. Hindi pa nakakalabas ng PNP General Hospital. So, ano ba? Tapos nagkaroon pa ata ng hearing sa Sandigan Bayan kanina, yung sa kaso ng, sino ba yun? Di ba, Flood control. di ba yung kay Senator Jinggoy ay hindi mo na tinuloy? Oh, pero hindi kanina merong Ipopostpone, hiwalay no? na hearing na sa Sandigan Bayan na isa doon sa mga nag-testify sa DPWH district yeah. Ano bang pangalan? engineer. Yung Yeah. umamin siya na Oo, may na siya yung mga taga, natatanggap. Yes. Si Bernardo. Oo, siya yung taga-ayos ng mga commitment Oo. na tigta 10 million, mga Oo. ganun, di ba? Oo, Pero yun. di ba si Bernardo ay under state witness? Kaya nga kinwestiyon din ng isang Sandigan Bayan Justice. Judge, yes. Bakit ka ginawang state witness? Oo. Isa ka sa pinaka Tama, pinakamalaki ang naging kumbaga, role. Yes. Di ba sa parang pag-ayos para ng- maging state witness ka, You have dapat to be the least guilty. ano yung least culpable? Least oh, guilty of yes, them all. Yes. But Hindi you're a yung ikaw major yung parang, player. hindi yung ikaw yung kingpin. Oo. O ba, ito tinanong ng justice, sabi yung, teka lang, Mm-mm. bakit ikaw ang state witness? Tinuturo ka na ikaw pala ang nag-aayos ng mga kickback eh. Alam mo, Oh, nagkakaroon tuloy ako ng worry para sa ating bayan partner dahil Yeah. lumalabas na nga sa international What? News? exams Exams? international studies na humihina ang comprehension ng ating mga kabataan, but it seems na pati ata tayong mga matatanda ay hindi na nakakaintindi o mali ang nagiging intindi sa mga bagay-bagay. Kasi Ganun po ba kaya ganito na nangyayari may mga, sa atin? yung kasing influence din partner ng mga nababasa nila sa mga maling sources o yung mga talagang intentionally deceiving na mga sources, yun ang nakaka-apekto sa pag-unawa. Oo. Partner. Kahit na sabihin mo nang may edad ka na, na Yes. you have to be more mature sa pag-iisip Yes. mo, madali ka pa rin nai-impluensyahan Oo. ng mga nababasa mong mali. Tama. And this is not us na nagho-homily o nagsisermon, No, di ba? no, no. There's This no is homily us here, convincing everyone na mag-isip po tayo. Be Yeah. critical thinkers in our own. Mag-research tayo, di ba? Surely. Ay, yung kilikili ko pinapawisan. Buti na lang nakapag-deodorant tayo Don't kanina. worry about the kilikili. Because today is it's still El Nino. Hoy, may chance of, rain di ba? showers. Yung more stronger, super El Stronger. Nino daw come Oh my God. August. Super El Nino. Dahil mas iinit pa ang Yes. panahon. Anyways, titingnan natin, because we're not worried about the El Nino here. We're worried about the not El Nino. Oh. It's El Allen. El Allen Quintano. Tapos ito pa partner na bring up ng mga tao. Alam mo naman, the internet never forgets. Ano na bring up nila?
Ganun din pala ang ginawa ni SP Alan Nung Peter siya yung nung House siya yung nasa House Speaker. Nagpatay din ang ilaw At saka internet, aircon. para hindi siya ma-oust sa kanyang posisyon noon. That's how desperate some people are, di ba? Him? To hold on. Some people. Okay. Wala akong sinabi. Kasi it's a repeat performance, Yeah, so yeah. I thought it was gonna So, be di ba? him. Parang nandoon na may record na pa. Oo. Anyway, bago po tayo tumuloy sa ating pong pagtalakay sa ilang mga issue, tatanggap po muna tayo mga kapamilya ng mga balita sa ating mga Radyo Patrol. PNP, mahigpit na nagbabantay sa harap ng Senado dahil eto na, may mga kilos protesta na sa harap po ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, go ahead. Tuning, mahigit 100 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang ipinakalat sa harap ng Senado sa harap ng patuloy na pagtitipon ng iba't ibang grupo para ipananawagan ang pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa mga nagpoprotesta, panahon na para ibalik ang dignidad ng Senado sa pamamagitan ng pagpapalit ng liderato nito. Samantala, abiso naman sa mga motorista dahil sa aktibidad sa lugar, pansamantalang isinara ang northbound lane ng J.W. Jokno Boulevard. Bagamat nananatiling bukas ang southbound lane, mabigat naman ang trapiko sa bahaging ito. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM. Maraming salamat, Rowan. Inilunsad sa Kamara ang impeachment forum na dinaluhan ng mga kabataan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara. Hatid naman ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, go ahead. Yes, Lisa, bilang bahagi yan ang ika-25 anibersaryo ng Kabataan Party List na pangunguna ni House Child Spokesperson Rene Co. Nasa 200 mag-aaral ang dumalo kanina sa forum na nanggaling pa ng iba't ibang universidad at LGU. Kabilang sa mga dumalong House prosecutors, sina Representative Jerry Luistro at Terry Didon na tinalakay ang impeachment process mula sa paghahain ng impeachment complaint hanggang sa pagtukoy sa probable cause. Diin ni Luistro ang impeachment ay isa sa mga accountability mechanism laban sa isang impeachable official gaya ng presidente at vice-presidente. Game rin na sinagot kanina ng mga House prosecutor ang mga tanong ng mga kabataan patungkol sa impeachment. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Vice Presidente Sara Duterte na babahala sa estado ng demokrasya sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom! Tony Atrica nagpahayag ng matinding pagkabahala si Vice President Sara Duterte sa aniyay lumalalang estado ng demokrasya sa bansa. Sa isang video statement, pinuna ni Duterte ang umunay paggamit sa mga institusyon ng gobyerno at pera ng taong bayan laban sa oposisyon sa halip umano na tugunan ang mga suliranin ng bansa. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Aniya, ang bawat miyembro ng Senado at Kamara ay dapat malayang magampanan ang kanilang mga tungkulin ayon sa kanilang konsensya at walang kinakaharap na pananakot, panggigipit o anumang uri ng intimidasyon. Tinukoy rin niya ang tatlong nakakababahalang sitwasyon ng bansa, ang umaning paglilihis sa atensyon mula sa tanong kung kaugnay na pagsasantabi o kaugnay na kontrobersya sa flood control project, ang pagsasantabi umano sa mga proteksyong nakasaad sa konstitusyon para sa isang impeachment na may motibong pampolitika at ang patuloy na pagsusulong umano ng charter change para palawakin ang kapangyarihang politikal. Binigyan din ni Duterte na hindi nagpapahina ng dissent o pagtutol ang demokrasya. Sa halip niya, nanganganib ito kapag ang mga nasa kapangyarihan ay takot na mapanagot at makwestiyon. Inilabas ng Vice Presidente ang pahayag matapos arestuin si Senador Jinggoy Estrada na kilalang malapit na kaalyado nito. Pinagutos ng Sandigan Bayan 5th Division kahapon ang pag-aresto kina Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at tatlong iba pang dating tauhan ng DPWH dahil sa kasong plunder kaugnay na manumalyang flood control project. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Maraming salamat, Jom Garner. At si Senate President Alan Peter Cayetano, sinagot na ang Senate minority. Ayan, inaabangan natin. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Kaya Robert. Tony,
matapos ang press conference ng Senate Minority Bloc, ay nag-Facebook Live ulit si Senate President Alan Peter Cayetano para sagutin yung ilang mga issue na ibinabato sa kanya during the press conference itong minority group. Walang direktang tugon ang Senate President dun sa hirit na resign or resignation ng minority. Sabi niya, nag-agree siya na dapat magtrabaho ang lahat, kaya nga anya magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing at may mga hearing din sa committees itong mga nakaraan. At binanggit din niya yung magkapatid na Tulfo na sana, sabi niya, gamitin ng magkapatid na Tulfo yung kanilang strong voice para sa kapakinabangan ng taong bayan. Anya, lahat na lang ng pinatay ay sa kanila isinisi, pati yung internet at pati yung aircon kahapon dito sa Senado. Pero sabi niya sa report na nakuha ay yung centralized aircon na nasa yung main switch nito na nasa GSIS building ay nagkaroon daw ng aberya yung isang linya kaya nawalan ng aircon kahapon. Sabi niya hindi rin siya na may personal. Pinakita rin niya at binasa yung sulat ni Senator Panfilo Lacson kaugnay dun sa notice ng ikasyam na hearing ng Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Tinatanong kasi ni Senator Lacson kung constituted na ba yung Senate, yung Blue Ribbon Committee at may miyembro na ba ng minorya dito para makapagsagawa ng pagdinig. Ngayong hindi pa naman nakapagbibigay ng pangalan ang mga minority senator kung sino magiging bahagi nito. Sabi ang tugon ng Senate President, sabi niya sa BICAM na ginawa kanina, sa Ways and Means hearing na ginawa din kanina at kahapon, sabi niya bakit hindi kinwestiyon ng minorya na wala silang miyembro na dumalo doon. Pero bakit anya pagdating sa Blue Ribbon ay nagkakabahog sila na questionin yung composition nito at maging yung membership at ng minority. Sabi niya, ang minority ang hindi nagbibigay ng pangalan, lalo na nung may session sila, kung sino yung magiging kinatawan, sino yung ilalagay na minority senator doon sa Blue Ribbon. Kaugnay naman sa sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na dapat sisihin si SP Cayetano dahil hindi na ipapasa itong hospital detention bill. Sabi niya, sila ang nag-walk out noong Martes at willing daw sana sila na pag-usapan ito nung Martes at pagbotohan. Pero ibinasa nga niya ang sisi sa minority dahil mas pinili daw nila na mag-walk out kaysa pag-usapan yung iba pang mahalagang bagay. Doon sa composition naman ng Commission on Appointments, sinisiri niya ang minority dahil sila daw ang hindi nagbibigay ng listahan. Pero yung dalawang for promotion na general na malapit ng magretiro ay hinahanapan daw niya ng paraan kung paano siya masasalang. Nagbigay din siya ng mensahe sa Malacanang. Ang sabi niya, hindi sila kaaway ng Malacanang. Gusto nila ang katotohanan para matugunan ang inflation, ang lumalalang inflation, ang kahirapan at maging ang korupsyon. Sabi niya, magiging independent Senate pa rin sila at hindi sila papayag sa isang Senado na hawak sa leeg at magmamando at may iba magmamando sa mga senador. So yan ang naging tugon ng Senate President sa naging press conference naman ng Senate Minority ngayong hapon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Kuya Robert, pahabol lang. Ang last day ng session nila ay sa Friday or Saturday ba? Bukas mismo. Oo. Wednesday. Oo. So, ang mangyayari niyan, kahit sila ay nag-adjourn na sinidye, dahil ang balik nila ay July 26 na, maaari pa silang magdaos ng mga committee hearing. Usually, Tony, yung ang nangyayari before the adjournment ay nagpapasa sila sa floor at binibigyan nila ng powers yung bawat committee na magsagawa ng committee hearings kahit naka-adjourn o naka-break yung session. Yeah. Pero kung bukas ganito yung gawin, mag-session sila at payagan pa rin na magkaroon ng mga committee hearings kahit naka-break at naka-adjourn ang session, ay po pwede pa rin yung gawin, Tony. Okay. Ngayon, yung supposed to being composition ng mga committee na ang sinasabi ay hindi nagsasubmit ng pangalan ng minorya, tama ba? Hindi nga ba talaga nagbibigay ng pangalan yung minorya? Ang sabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang nakikita daw niyang dahilan dito ay dahil nga parang na-underestimate siya na mabilis lang din naman siya mapapalitan kaya hindi na magpapasa.
Pero kung matatandaan natin kasi, ang bawat composition ng mga komite, sa floor kasi yan ninonominate mula sa majority black at maging sa minority black. At even before, binibigyan naman ng tamang time talaga yung minority para buuin yung composition para makapag-decide sila kung saang mga komite sila ilalagay. So kung magkakaroon ng plenary, ay posible na doon ay ihahalal na din nila kung sino yung mga kinatawan mula naman sa minority sa mga komite na meron ang Senado. Kung hindi nga sila magkaroon ulit ng quorum bukas. Yun nga, hindi umaten, hindi mako-constitute yung ibang So committee. hindi mabubuo yung komite. Paano sila mag-hearing? Ayan. Ang ginawa, ang nakita ko dun sa notice of hearing, Tony, dahil walang specific na ipinasa ang minority group kung sino magiging miyembro ng Blue Ribbon on Thursday, lahat ng senador na nasa minority block, sinulatan nila, binigyan nila ng notice of hearing. So pwede sila mag-attend kung may notice. So pero ang ganun question kasi ni Senator Lacson, paano kayo mag-hearing on Thursday kung hindi pa nakakonstitute yung committee? Yun nga. So a mere invitation is sufficient para makasama yung minorya dun sa committee? Yun ang hindi natin sigurado kung tatanggapin nila o hindi. Yung ganun. Pero ang common kasi ay dapat manominate muna sa floor. O manominate sa floor during the session para makita sa Senate record na itong mga ito ang magiging pinuno at membro ng Blue Ribbon mula sa majority at ito naman mula sa minority. And from then on, kapag may committee chairman, magpo-proceed na sila sa mga hearings. Pwede na. But that Yun is yung nga, standard na inabutan kong Correct. nakakover ko dito, Tony. that is nga, if papasok nga sila. 'Di ba? Kung hindi nga sila papasok, Sir Robert, nangi pa rin talaga tayo hanggang mag-adjourn na lang ng Sinedie. So, kung pagbabasehan natin yung statement ng Senate President doon sa una niyang press con, kaya hindi sila nagbibigay ng quorum, kaya hindi sila nagsesession, ay dahil strategy nila ito para matuloy yung hearing on Thursday. So, kung ganun pa rin ang stand niya hanggang bukas, malamang sa malamang walang session bukas. So, The show must go on ba ito? Yes, it's a parliamentary tool. Ika nga ni SPK. Parliamentary tool. Yes. Nako, talaga, yung damdamin ko, nagpupuyos damdamin. Ang problema, ang tanong ng mga tao, who is the parliamentary tool? Tapos ang sinabi doon sa Guardians of the Galaxy, I'll do you one better. What? Why is the parliamentary tool? Hindi pala. Hey, nako. Salamat, Kuyang Robert. Tony, balik sa inyo. Salamat. Thank you, Sir Robert. Salamat sa ating mga radyo patrolalalal. Basta't may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Ay, nako, partner. Di ba? Kuminsan talagang kahit na anong kamot mo sa ulo mo, hindi mo talaga maintindihan na ano nangyayari. Di ba? Minsan gusto mo lang sabihin na parang, teka lang, ako ba mali yung pagkakaintindi ko? Kaya nga. Alam mo, You question yourself. Totoo yan. Alam mo, looking forward na nga ako sa mga mangyayari. Gusto ko na rin mag-make ng petition for us third-year podium, Your Honors. Dahil feeling ko talaga, magkakapupukan na naman ng parang lalagyan. Hampasan na naman. Sabihin na, ako ba? Bakit parang kasalanan ko? Bakit parang ako? Truly. Diba? Truly. What is happening? Pumasok na lang po kayo, sirs and ma'ams. Kasi yun lang naman po ang trabaho. So, dahil po siya, ang mga nangyayari po sa Senado ngayon ay parang tila nagiging komplikado, di ba? Para po maunawaan din ng mga karaniwang mamamayan. Kasi kung ang ganitong estado ang nangyayari sa Senado, iisipin ba ng tao na ito ba ang tamang paraan ng pagkilos ng ating mga halal na mga mambabatas? Dahil sabihin na natin, di ba, na ganito ba ang tamang mga political maneuvering na ginagawa nila? Is that supposed to be what they are prioritizing now? Yung maneuvering? Siyempre, kasi parang lumalabas, power play, di ba? Kung ano lang yung gawa na to preserve your own hold on power, igagawin mo kahit na nasasakripisyo supposed to be yung paggawa ng batas. Okay. And dahil tinuturo naman siguro kung ano ang halaga ng batas sa mga universidad,
Ano kaya ang pakiramdam ng isang dating dean na nagtuturo ng batas? At makakapiling natin siya via Zim. Papaya! Si Dean Mel Santa Maria. Dean Mel, magandang gabi. Tony Enrique. Dean Mel? Dean, feeling ko nakamute ka pa po with your very beautiful setup. Let's see, Dean Mel is in his beautiful studio. Oo. Teka, nandiyan pa ba si Dean Mel? Naka-standby pa ba? Tagal ka ata naghintay. Baka Ayan, naririnig ko na si nagmerienda Dean muna. Mel. Dean? Ay na! There you go. Nga ako sa inyo eh. Ay na! Hi, Dean. Hello. Good evening, Dean Mel. At sa mga tagapakinig nyo at tagapanood, mabuhay kayong lahat. Ayan. Hindi ka pa ba pinuputulan ng internet ni Senate President? Parang napuputol na yung internet mo eh. Hindi ako pinuputulan. Okay naman ang internet namin dito. Ay, aircon. Kami ata. Kami Aircon, pwede na rin. Pwede rin. Oh, very good. Chikan. Oo nga. Merong term na ginamit si Senate President Cayetano na yung daw kanilang sadyang hindi pagsipot sa sesyon ngayon o plenary ng Senado ay isang parliamentary tool na naglalayo na hawak pa rin lang ang control ng mga komite and most especially yung Blue Ribbon Committee para nga daw matuloy pa yung pagdinig nito bukas sa flood control scandal. Yes. Is the term parliamentary tool something that is familiar to us? Yung parliamentary tool na yan, hindi mo naman makikita sa batas yan. Hindi mo rin makikita sa konstitusyon. Siguro yan lang ay gawin nila o isang strategiya nila. Pero ang tunay na question dyan, yung parliamentary tool ba yan, tama o mali? Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ang kapakanan ng bayan, di ba? Kasi mag-uumpisa tayo sa ating konstitusyon. Ang konstitusyon sinasabi, ang Senado dapat magtrabaho at dapat magka-quorum. Kaya kung nilayon mo na hindi magka-quorum, nilayon mo talaga na hindi magka-quorum kahit na ano pa ang iyong dahilan, lumalabag ka sa ating konstitusyon sapagkat iyon ang mandato na magkaka-quorum kayo, magtatrabaho kayo, may 13 senators kayo at pag-usapan ninyo ng maigi, mahusay at maayos. Ang pangalawa, ito para sa akin lang, this is a manifestation of raw abuse of power. Bakit ko nasabi iyon? Sapagkat kung ikaw ay mayorya, ikaw ang nagkokontrol ng agenda, ikaw ang nagkokontrol ng flow ng bills, ikaw ang nagkokontrol ng committee, ikaw ang nagkokontrol ng mga urgent matters, no? So therefore, hawak mo talaga, ikaw ang driver. At kung yung driver wala doon sa loob, baka pumasok kayo sa Article 234 ng ating revised penal code. Which is? Yung dereliction of duty. Ayun na. Ang sinasabi dyan, ang sino mang pampublikong nahalal na opisyal ng gobyerno na hindi tumutupad sa kanyang tungkulin at umaayaw o hindi ginagampanan ang kanyang obligasyon ay pwedeng parusahan hanggang, maliit lang naman ang parusa up to 6 months at may multang hindi lalampas ng 200,000 pesos. Pero convict ka pa rin. Sino po pwede, Dean Mel, maghain ng ganung reklamo na dereliction of duty? Yan ay isang public crime. Kaya kahit sinong tao na gustong maghain, yung bystander na nanonood sa legislative meal kanina, yung mga ibang mga senador, kahit sinong tao na merong personal knowledge na anong nangyari, pwedeng magain. Iyan ay isang pampublikong krimen kasi. So, maaaring pumasok sila dyan. Napakalinaw ng batas na yan. No? So, from the constitutional point of view, talagang that was a deliberate subversion of the democratic process. Oo. Kasi nga, dapat nahandoon sila, dapat magtrabaho sila. From the criminal point of view, you have Article 234. At from the practical point of view, kamukha yung pinag-uusapan nyo kanina,
ang daming hindi napasa o Oo. nasulong na mga mahalagang batas Yeah. o panukala like yung mga Magna Carta for Barangay Health Workers, yung Anti-Hospital Detention Bill na binanggit nga nung kanina ng mga Yes. minority people at siyempre yung societal perspective tayo na namang nanonood ay ganun pala basta't napakalakas ng isang tao pwede pala silang hindi magtrabaho at walang accountability. Pero ang ordinaryong tao, hindi ka magtrabaho, wala kang sweldo. Oh. So, parang makikita mo ulit yung, from the societal point of view, yung double standard Yes. ng lipunan at gawain ng ating mga, at ng mga tao Yeah. na minamanifest nila. Kaya, palagay ko mas nagagalit doon ang mga taon na a-affirm nila at na-validate nila na talaga palang may malakas dito at may mahina. Yan yon. Kailangan po, Attorney Dean, di ba, na merong magsampa muna ng kaso sa Supreme Court tungkol dito para sila ay magsalita. Pero ilang araw na lang po matatapos na. Kaya nga So, kaya nga eh. kung Tsaka hindi- isa pa, yung pinag-uusapan nilang ethics committee, wala pang committee ganyan. Hindi naman talaga susulong yon. Nakikita na natin ang gulo ngayon. Kaya ang kailangan sa kanila maging statesman na and stateswomen. At sila ay mag-meet kahit na informally para maayos tong gusot na ito kasi ang nangyayari dito pukpukan talaga eh. Pukpukan, walang compromise, walang attempt to even communicate, no. So kanina nasa isang building lang siguro sila pero wala rin nangyari, no. Minsan nakakasuya, no, kaya nagagalit ang mga tao, nagkakaroon tuloy ng sinisisi ang mga tao, meron pa bang mangyayari? Ayun tuloy nangyayari. Yan ang mga iniisip nila. Kasi Dean, Diba? parang wala silang sinasanto, pasensya na lang po, no? Pero parang wala talaga silang sinasanto na kahit tanungin sila ng media, papasok po ba kayo? Hindi po ba kayo papasok? Hindi nga sila po sasagot. Hindi nga sila, they don't even have enough respect to inform their peers sa minority na hindi kami papasok. So, yun po, napakalaking concern na yun from the senators natin. Sino ba dapat magsalita dito? Political will pa po ba ng Pangulo ang kakailanganin na sabihin, pumasok naman kayo, equal branch naman din po sila. Totoo yan eh. Diyan mo makikita, no, yung walang kulang yung sense of public concern ng ilang mga opisyal natin, ano, walang sense of stewardship in terms of information and even in terms of money. No, wala, none. At kung may money, gastos. Kung ayaw nila magsilta, hindi sila magsasalta. Bagamat sila ay mga lingkod bayan na sinesweldohan, madaming perks at dapat maggampan sila ng mga bagay-bagay na merong apekto sa ating mga mamamayan. Kaya nakakasuya, no, na parang nakikita natin napakalayo nila, no, sa taong bayan. Parang ang layo nyo sa taong bayan. Parang nararamdaman nyo ba ang pulso ng bayan? 'Di ba? Kung nararamdaman nyo na so much frustration and disappointment na magbago na kayo, magkape na lang kayo mamayang gabi para matapos na 'to, 'di ba? At syempre, of course, with special mention kay Senate President Cayetano, you must now be a mediator. Kasi kung Senate President ka, dapat may moral ascendancy ka. Gayahin mo sila Salonga, sila Drilon, sila Pimentel Sr., sila Tolentino, yung mga dating mga Senate President that they were able to mediate, they were able to enter into compromise, kaya may natatapos. Pero kung pukpukan lang talaga, baka nga your very image is just polarization kaagad. So, probably it might really be the right time to be humble enough to I'm the very reason, my very personification probably is the reason. So, dapat isipin niya lang mabuti. Ngayon po, Dean Mel, meron pang question kung mapapalitan nga ba yung liderato, no, sa Senado dahil yung umuugong kasi the past several days kung yung mayorya ba ay biglang maaagawan ng poder at yung minorya ang magiging bagong mayorya. Ganun na lang ang nangyayari para nagsisiso yung balance of power sa Senado. How important is it, do you think, na kailangan talagang ma-resolve na mapalitan yung mayorya now as it is presently composed and led by Senate President Cayetano? Mahalaga ho ba na talagang dapat mapalitan yung mayorya na yan?
ipalitan siguro kasi alam mo sa lahat ng mga improvement may sinasabi tayong pagbabago. Kasi kung hindi pagbabago, wala talagang improvement. Kasi napakababa na ng Senado ngayon eh. Sobra na, nasa sukdulang lupa na sila. No, dapat silang umangat na. At kung dapat silang umagat, syempre kailangan ng change in administration, change in faces, change in policies. Kaakibat na talaga iyon. Hindi may iwasan yon. Kung hindi natin uumpisan kung hindi nila uumpisan at not humble enough to realize that, eto tayo, gridlock. Gridlock tayo because as you said kanina, Tony, no, power struggle lang ito. Nag-gridlock silang dalawa. Pero ang problema, parang walang merong upper hand ngayon. Hindi katulad noon na 13 pa yung kabila, 11 yung minorya. Pero ngayon medyo nag-even out na. Tabla na sila 11-11 dahil may nakulong at may nagtatago. So, correct. How will this power play be resolved unless merong mga lumipat ng minority, and how realistic would that scenario be given na yung present composition ng majority? Dito na pumapasok yung sinasabi natin, Tony, Rica, na not everything that is desirable is achievable, no? Hindi talaga, no? Talagang it will take the ultimate act of statesmanship at statewomanship, ika nga, no? Sapagkat at sabi rin sa ating konstitusyon na kung magpapalit ka ng liderato Senate President, dapat it must have all the votes, members of all the members of the Senate. So ang mga panibagong question ngayon, ito na nga, nasa kulungan na si Jinggoy. Senator Jinggoy at yung isa naman nagtatago. So hindi na all yan. So talagang tama ka, merong perception na stagnant tayo. Mananatili diyan si Senator Cayetano. So it will take talagang a Herculean sense of statesmanship para mag-divide siya, i-disperse niya yung mga chairmanship, pero I doubt whether ganun ang mangyayari. Sana. Yeah. But if we ever resolve that, no, yung question po natin ng Senate leadership din, the thing is, it's still the same makeup of senators. Hanggat hindi mag-aayos yung ibang senador, parang pareho lang din po yung mangyayari, di ba? Kung di rin naman sila papayag dun sa kung sino man ang mamumuno, magpapatuloy yung pag-aaklas nila for their own benefit, di malabo pa rin yung magiging Senado natin. Alam mo, Rica, tama ka rin kasi pumapasok sila sa Senadong ito at papasok sila sa next Senate na talagang antaas ng credibility issue, no? So may credibility issue, mga senador na may malalaking kaso, 'di ba? Mga senador na mayroon pang crime against humanity, 'di ba? Tapos yung mga parang power struggle because walang ideological deep foundation ang kanilang mga pagsasama, kaya kung nagtampuan lang, palit-palitan na, talagang dapat pakita nila through their outward, pasaning na talaga nila, napakita sa taong bayan na nagbabago sila, na talagang na-realize nila na mali pala tayong ginagawa natin kaya mahirap talaga nasa kanila yan, nasa kanila talaga yan, konsensya talaga nila yan kung they will transcend, no, itong mga pangyayaring to. Yeah. Dean Mel, balikan lang natin yung isa sa mga unang na-raise nyo na point, na pag hindi nga po ginampanan, no, ng isang halal na opisyal yung kanyang tungkulin, maaaring siya ay maharap ng reklamong dereliction of duty. Ano pa ho yung isa nabanggit nyo? Dereliction of duty to Article 234 at saka syempre yung mga ethic rules nila sa loob ng Senado. Yan. Pero, at saka yung kung meron pong maghahain ng complaint, no, for dereliction of duty, any citizen can file a complaint. Kaninong korte po siya dudulog? So pupunta muna siya sa piskalya because that is a public crime. At kung saan nangyari yan, I think ang Senado nasa Pasay, no? Doon pupuntahan. O pwede silang dumiretso ulit sa Department of Justice sapagkat nga lahat ng piskal ay just under the jurisdiction ng Department of Justice. Or tama nga pala,
O nga pala, ombudsman pala. Mga public official pala sila. Pero, o public official pala sila. Ombudsman yan. Ombudsman. Di ba ombudsman. ang ombudsman law as they crafted it, may Hindi immunity? sila, untouchable Hindi sila. saklaw ng ombudsman ang mga senador, Dean. Tama ba? Yeah. Well, hindi ako sigurado doon, pero pwede rin fiscal, pwedeng tignan natin kung basta't may jurisdiction dyan, pwedeng mag-file dyan either sa DOJ or sa, baka kung titignan natin, baka nga wala, DOJ. Kung meron, DOJ. ombudsman. Okay. Sa pagkakaalala nyo, Dean Mel, has there been any government official na kinasuhan ng dereliction of duty na talagang nakitaan nung korte na may kapabayaan nga? Well, wala pa ako nababasang kaso. This might probably be the first for such a high-profile officers, Pero meron na tayong mga desisyon kamukha yung lumang kaso ng Avellino na pinaaresto yung mga hindi uma-attend na mga senador noon, kasi nakalagay rin sa ating konstitusyon na dapat may quorum ka, 13. Pero a number less than the quorum pwedeng humiling sa mga otoridad na i-compel ang mga hindi nag-a-attend na senador. So, in a way, parang arestuhin sila at paupuin doon sa upuan nila na sa ating konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon natin na para magkaroon ng business ang isang Senate, dapat may quorum, and that is 13. Pero a number less than the quorum ay pwedeng humiling sa mga otoridad kung madaming nag-a-absent at hindi nakaka-reach ng quorum para i-compel sila umattend. So, in effect, that is just saying, arrestuhin nyo. Arrestuhin nyo. Lahat na lang sila inaaresto. Pwede. Hindi, kakasabihin nila. Masyado na silang Pwede sila pinag-iinitan. technically, para umattend. Pwede naman pala yun. Teka, sino mag-e-effect ng arrest? Ito po ba ay kailangan Sergeant at PNP Arms ba o yun? Sergeant at Arms na malamang sa malamang ay hindi nila gagawin yon? Sergeant of Arms siguro, pero wala rin naman sinasabi ang ating konstitusyon, kaya pwedeng humiling sa sino mang otoridad kasi ito ay isang constitutional obligation at ito ay constitutional prerogative na humiling sa mga otoridad na i-compel itong mga taong ito para umattend To do sa their session. jobs. Eh, speaking of Sergeant at Arms, naayos na ba yung issue dun sa Sergeant at Arms? Di ba? Parang hindi pa yun Parang wala pa rin. Di ba? Parang hindi pa nga siya suspended talaga. Ayaw pa nga i-implement ng Senate President yung suspension So talagang nakikipagmatigasan pa sila. Pero dyan natin nakikita, hindi na rule of law, rule of what I think. Di ba? Wala na rule of what I want. Parang ganon. Kasi kung sinusubaybayan mo yung mga ganyan, madaling resolbahin, kung sumusunod lang tayo sa rule of law. Pero yun ang nangyayari. Ayan. Bibigyan lang natin muna ng daan yung ating Radyo Patrol at may ipapasok po tayo na Flash Report. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Okay, at tanggapin natin ang Flash Report mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Sonia Trica, inirekomenda ng House Ethics Committee ang expulsion o pagsibak kay Cavite Representative Kiko Barzaga bilang miyembro ng Kamara dahil nasa patuloy nitong disorderly behavior o asal na nakaapekto umano sa imahe ng Kamara. Ayon kay House Ethics Committee Chairman Daisy Abalos, na ang dignidad, integridad at reputasyon ng kapulungan ay lagi dapat pinoprotektahan sa lahat ng pagkakataon. Ang legislative discipline din anya ay hindi para magparusa, kundi para mapanatili ang honor o dangal ng institusyon. Ilan nga doon sa mga inasal ng kongresista na anya distortions at disorderly, lalo tuwing sesyon sa plenaryo, kabilang dito yung disruptive physical demeanor, gaya ng pagiging maingay at palakad-lakad habang nakasesyon, at unauthorized live broadcast na wala umanong consent mula sa kanyang kapwa mamabatas at pagputya sa proceedings. Dahil dito ay hindi na anya sasapat ang muling pagpapataw ng suspensyon, kung kaya iminungkahi ang expulsion. Inaasahan naman itong pagbotohan ng Kamara maya-maya lamang, Sonia Trica, kung saan kailangan ng 2/3 vote para sa tuluyang pagsibak sa mambabatas. Yan ang balitang sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. DZMM
DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Meron pa isa pa, partner. PNP kinumpirmang mataas ang blood pressure ni ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan kaya ibinalik sa pagamutan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars. Rika, kinumpirma ng Philippine National Police na mataas na blood pressure habang sumasailalim sa medical evaluation ang dahilan kung bakit ibinalik sa PNP General Hospital sa dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa PNP Public Information Office, ligtas na dumating si Bonoan sa PNP General Hospital bandang alas 4 ng hapon at inilipas sa male medical ward para sa patuloy na obserbasyon at pangangalagang medikal. Sa ng pag-usuri, nasa 170/100 ang naitalang blood pressure ni Bonoan. Ayon naman sa sandigan na medical doctor, posibleng dulot ito ng stress, kaya kailangan pa siyang bantayan at obserbahan. Dahil dito ay pinag-utos ng hukuman sa pagkakapugnayan sa attending physician na ilipat ang arraignment sa June 4, araw ng Webes, bandang 1:30 ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat Marlene Padiernos at sa ating mga Radyo Patrol. Balikan na natin kaagad. Naka-zoom pa ba? Si Dean Mel, nandyan pa naman. Dean Mel, nandyan ka pa? Ngayon, nahabol pa namin yung flash report. Mukhang talaga napipintong patalsikin na sa kamera tong si Kiko Barzaga ng Cavite. Narinig ko rin yan. Let's see. Oo, alam mo, may mga nagre-react. Parinig ko sa yung mga nagre-react, ha? Oh. Ano yung mga pusikat? Yes, Favorite yung mga pusikat. Nagalit mga pusikat, di ba? Si Kong Miao, tawag nila kay Representative Kiko Barzaga. So, he's now he's going to be a stray cat now. Homeless. Pasisipain na siya sa house. So, he's not gonna have a home anymore in the Congress. Actually, yung nakikita natin, Dean Mel, kung yung mga senador ba hindi umayos-ayos ang kilos, wala namang ibang pwede mag-expel sa kanila kung hindi yung mga kapwa nila mga senador din, di ba? Ombudsman may jurisdiction sa criminal, pero sa administratibo sila ang may poder diyan, yung mga senador mismo. So walang mangyayari. Kaya ang kung talagang gusto nyong legal ang proseso na gusto nyong tahakin, talagang pupunta kayo sa 234 sa revised penal code o aakyat kayo sa Korte Suprema ng mandamus na tinatawag. Na ang mandamus isang remedyo para piliting legal ang mga taong sumunod sa kanilang mga obligasyon. Pero dapat kasi matindi, grave abuse of discretion na ginagawa nila at saka walang iba pang remedyo na available para magamit mo yon. Yeah, well, parang nangyayari kasi habang nakikipagmatigasan na yung mayorya at pinipilit nga nila na tama yung kanilang pangangatwiran, yung taong bayan na ngayon parang nakikita mo galit na sa social media o kaya yung mga nagrarally sa kalsada. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman sila, kumbaga, hindi natitinag. Yung baga... NR. Yes. Public opinion and public reaction don't matter to them anymore, Dean. Kaya mo, dito rin nakikita natin na walang justification ng online. Mas mabuti nang nakikita natin ang mga kapalpakan nila, di ba? Yung mga nakakainis na ginagawa nila, no, kesa naka-online. This is the very reason why there is no need. An online is just against the spirit of transparency para tayo mga tao makapag-decide. Pero totoo yan, manhid na, no? Parang they're just thinking of themselves, no, that power struggle. Yep. Anyway, sige, Dean Mel, tayo ay magpapaalam na muna at
habang tayo ay nanonood sa mga nangyayari sa Senado. Senate flicks. Oo, kailangan talaga medyo pababain muna natin yung ating temperatura. Kasi pag umiinit na ulo mo, partner, sabi nga nila, you can't think straight. Diba? Don't make a decision when you're angry. Pero let's try to keep our senses about us, keep our wits, Tama. para tayo naman po ay hindi malinlang din, ano? Diba? Ng mga ibang mga tao. Dean Mel, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Thank you, salamat. Dean. So, ulitin po. Yes. So today was National Leave your office early today. Hindi po namin nagawa. Mabay tayo at sumunod tayo Totoo, because sa batas. We never take a holiday. So anyway, bukas po ulit, mga kapamilya, we'll still be here. Kakanin Tony Velasquez. Rika Lazo po inyo nakasama. Ingat. Oy, sabi namin, ingat kayo kaya magtampo. Truly. Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV. Patrolala! Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo mga kapamilya. Susunod na TV Patrol sa